Okay, amazing morning, Team Wolves! Yay! Nandito naman uli ako sa ating Team Wolves, ano? Mga mentors, ako'y kinakabahan lang. Normal lang, Ellen. Chill, chill, inhale, exhale daw muna, no? So, shoutout muna sa ating mga participants, ano? 38,000 po tayo ngayon. Sino po ba dito ang di pa nakakarinig ng aking testimony? Paki-chat box po diyan sa ating sa chat box po kung hindi pa po nakakarinig ng aking testimony po, ano? Sa mga first time po natin, wow, si Mens Rosemary, thank you po sa iyo. Okay, mga mentors, bago tayo mag-proceed po sa aking testimony, syempre, kailangan magpakilala muna ako sa inyo kung saan ba nagmula si Mentor Marlene Oval. Kung taga-saan po ba siya. So, bago ko i-proceed yung aking testimony, marami akong pasabog sa testimony ko kasi buong pamilya na kami dito. Okay? So, let's proceed na po tayo, ha? Okay? Ito na po. At ang aking operate na anak na nag-help sa akin dito. Okay? So, kita nyo naman po sa screen ko, no? Ako po ay si Marilyn Oval. Ang nickname ko po dito ay Ellen Tubong, taga Lucena City po ako. At ito po yung aking ito po yung aking FB account, Ellen Oval. At sa mga gustong ako i-add sa FB, no? Welcome po kayo sa akin, ano? So ito po yung aking mga family. Gaya ng sabi ni Mentor Ian Calabio, may 3 po akong anak. 3 Maria po, puro babae po yan. Ito po yung aking youngest ko po na ngayon ay ano na siya, going to 19 years old. At ito naman po ang nanay ko na way back 2000 po ay dinala ko po siya dito sa Italy. Na pinitisyon ko po yan. Nakasama po yung aking anak na eldest ko po na 12 years old. So ngayon, wait. So ngayon po ay dinala ko siya dito sa Italy na nag-aral hanggang nakapag-asawa at nagkaroon siya ng family at siya ay biniyayaan ng 2 anak na rin diyan na isang 8 years old at isang 4 years old. Okay? So makikita nyo dito sa screen ko meron 3 flag. Flag ng Pilipinas at flag ng papunta sa abroad, sa Yemen at sa Italy. So sa sunod kong aking mga sa aking ipo-proceed ko sa inyo ay makikita niyo po kung saan bansa ako nanggaling diyan, ano. So, ito po ang aking pinaka-deepest why, ang nanay ko. Screenshot ko na lahat para at least ay makita niyo rin, ano. Dito ang nanay ko ang deepest why ko dahil siya pong haligi ng bahay namin. Haligi talaga instead na tatay, di po ba? Kasi si nanay po ay nakilala ko yan sa pool nung ako'y pinanganak, nung ako'y elementary, no, hanggang ako'y nagdalaga. Talagang nakita ko sa kanyang kasipagan niya, talagang nagraraket siya. Kasi hindi po sapat yung kinikita niya dahil that time na yun siya po ay ang trabaho lamang po niya ay sa factory worker sa amin sa Lucena City na ang pangalan ay Red Bee Coconut Product na ngayon po ay Shoemart na po sa amin, SM na po yung pinakamalaking SM sa Lucena City. Yun ang ipinalit po doon sa Red Bee Coconut Product. So ako ang ginagawa ko para tulungan ko ang nanay ko po diyan eh pagtapos ko ng high school, tinutulungan ko po siya na para siya ay magpausa, yung magreposo po siya na kumain at ako ang sasalang para ako'y mag-ano ng kopra. Ay, ang sarap po, excited po yun kasi maraming tubo na habang may nakita ka sa niyog, may tubo yun na maliit, ay talagang pwede mo nang kainin. Gano'n ang ginagawa. Excited po ako noon eh. Kasi siyempre kabataan pa po natin. So ako excited na may puwersa pa po ako. Kaya ako'y kay nanay talagang ako'y walang masasabi, talagang love ko yan. Sinasabi ko sa kanya until now. Kasi si nanay 84 years old na po kaya love na love ko po yan kaya ibibigay ko sa kanyang lahat, no? Gano'n daw po ang anak sa magulang eh. So yan, makikita niyo po sa screen ko, bakal bote. Bakit may bakal bote dito? Ito po yung aming kabuhayan din na kasama ko po diyan lolo ko.
father ng nanay ko. Kasi po si lolo, yan po ang pinagkikitaan niya. Nangangakal ba yun ng mga bote, bakal, at sa ganong way, ay malinis naman yon, hindi mo dapat ikahiya dahil malinis na trabaho. So naimulat ko kay lolo yung ganong, pag siya'y nag-aano ng bakal bote, uuwi po yan sa bahay na may dala pong mga mangga na pagkain namin, pang prutas. Ay ako naman hindi ko naman iniisip na masama yung trabaho kasi marangal na trabaho yun eh. Kaya yun ang kinabubuhay namin kasi isang katulong din ng nanay ko ang lolo ko nung panahon na yun. Pero ngayon wala na po si lolo kasi hindi niya po nagisnan ngayon yung akin na-achieve ngayon sa panahong ari na kami po ay before ay talagang ang buhay namin ay kumakain kami sa 3 beses sa isang araw, hindi naman kami nagkakasakit. Kasi yun po ang importante, yung health po natin. Di baling kumain ka na 3 beses, basta healthy ka na hindi ka magkakasakit at sama-sama tayo sa hirap at ginawa. Yun lagi ang pinare-remind ng nanay ko. So, ito yung picture namin na kami lang po ng kapatid ko at nanay ko. Wala po diyan tatay ko ha. Dahil ako po ang panganay sa magkakapatid. Ito po ako yan, no? Tamo hanggang ngayon talagang ayan pa rin ang tsura ko. Wala pa rin pagbabago, no? At ito yung nanay ko, at ito yung guest kong kapatid na lalaki, at ito yung aking kapatid na sumunod sa akin. Mamaya i-ano ko rin sa inyo yan, isa-shoutout ko sa inyo, nakasama ko rin po yan sa aking testimony, no? Okay. So dito, nung high school po ako, nakatapos ako ng high school, ang lolo, buhay pa noon, siya mismo nag-isip na maghanap ako ng trabaho. Siya naghanap. Ang sabi niya sa akin, "Apo, panahon na siguro tumulong ka kay nanay mo para may katulong siya." So bilang isang anak, hindi mo masasabi no. Siyempre, okay ka lang lolo, okay. Kung di na ako mag-aral, high school marunong na ako magbasa, magsulat, nakakaintindi na, why not, 'di ba? May pangarap din naman ako sa buhay pero cannot afford, kumbaga wala talagang pang-suporta, so sa magulang lang ako tutulong. Kaya sabi ko siya, "Sige ihanap niyo ako ng trabaho." Pumayag na rin ako. Nakahanap po siya ng trabaho para sa akin sa isang supermarket na yun ay famous pa po sa amin sa Lucena City, yung tinatawag na Padillo Supermarket 'no, sa bayan po yun. Ipinasok po ako ni lolo diyan. Na kahit ang sweldo'y maliit, pumayag na rin ako na ang trabaho ko po diyan ay all around sa grocery, all around ako diyan. Merong ako yung nagdi-display ng mga ano, mga supply na mga 'yan, yung mga pan-display na 'yan ng mga paninda. Tapos may time na ako ay nasa kahera, na ako ay nagbabalot ng mga yung mga namimiling mga kliyente na ibinabalot namin sa kahon, nag-impact ako, ay naranasan ko po 'yan. Minsan dadalhin po ako sa wholesaler na maglilista ako ng mga bawat items na kinukuha ng mga manininda na yung mga naggo-grocery, 'di ba, maraming sa wholesaler na ilang pakpak ang mga kinukuha nilang mga grocery, ililista namin at kami na rin po ang nagbibigay ng price kung magkano ang puwede nilang kunin, unit price na tinatawag, at para sa gano'n magkaroon po sila ng discount, 'di po ba? So 'yan ang naranasan ko sa Padillo Supermarket na 'yan. Inabot din siguro ako diyan ng ano, hindi naman 1 year, hindi ako tumagal diyan. At ako naman ay sa iba rin ako nag-apply. Kasi siyempre nangangarap tayo na hindi naman habang panahon na nandiyan ka lang sa supermarket na maliit ang income na hindi siya talaga sasapat. So dito sa ano ko sa grocery na 'yan, inilipat din po ako sa Padillo Agricultural. So yun yung mga tinda ng mga feeds, mga pagkain ng mga ng mga ano, ng ano ba ito, yung sa feeds, yung mga pagkain ng mga baboy, yan, at pati sa mga fertilizer, mga chemical. At dito ko na-meet si Estelita Tobias. Yang Estelita Tobias na yan, mamaya sasabihin ko rin sa aking PowerPoint, kasama po yan sa aking i-discuss. Dahil ito po yung aking leaders na talagang mabaksik na leaders ko po ito. Siya ang aking alas nasa Canada. Okay, next po tayo. So ito, tatay, nawawalang tatay, question mark po, walang picture. Bakit ko po inilagay na walang picture si tatay? Sa totoo lang po, mga invite sa atin, sa mga participant po natin at sa mga
respect niyo po diyan. Kasi po si Mentor Ellen or Marlene, hindi po ako lumaki na walang tatay. Hindi ko po talagang nagisnan si tatay nung ako'y talagang as in wala, na hindi ko nagisnan yung kanyang mukha na yung present niya. Talagang hindi ko naanuhan. Nung ako'y elementary hindi naman ako nagtanong. Nagtanong ako kay nanay kung nasaan si tatay, nandun lang. Wala, gano'n lang. So, wala pa sa isip ko na maimportante pala yung tatay kasi satisfied na ako nandiyan nanay ko, lolo ko, lola ko, okey na sa'kin. Tapos habang lumalaki ako noon, sabi ko, si tatay nasaan? Wala, ano lang, nandiyan. Hindi niya sinasabi ni nanay ang totoo, nalaman ko na nung ako'y high school. Ang sabi ni nanay, nangapit bahay, hindi na nga bumalik. So, tanggap namin na, pero hindi masakit sa loob ko na ako yung nagtanim ng sama ng loob sa tatay ko. Hindi ako nagtanim ng sama ng loob. Kasi lagi iminulat ng nanay ko, ang tatay mo, nandiyan lamang. Ang importante, yung connection namin sa pamilya ng tatay ko, sa lola ko, sa mga kapatid niya. Tapos kami binibisita. Pero yung suporta, hindi ko naramdaman yun kasi si nanay ang kumakayod, tapos ang lolo ko, na iginagapang kami sa hirap na okey lang yung aming pagkain, hindi naman talaga kami talagang asin na walang-wala, naidadaos din naman po. Kasi nga si nanay marakit, maabilidad, talagang madiskarte po siya. Kaya dun ko nakuha yung pagkadiskarte sa nanay ko, yung ganong attitude niya. Dun ko naimulat sa kanya talagang yung sipag at tiyaga ang kailangan lang talaga. So yan, si tatay, nung nakita ko po yan, nung high school ko na siya nakita. Dahil tapos na ako ng high school or third year ata ako, nung pagbakasyon po, ako na mismo nagsabi kay nanay kung nasaan si tatay, kung saan lugar, pupuntahan ko. At ako mismo magpapakilala sa kanya para magkita kami kasi gusto ko rin makilala siya. So na-meet ko siya, nasa Maynila. Mas masahol pa rin ang hirap ng buhay niya dahil ang trabaho po niya ay as a driver na hindi naman niya sariling sasakyan, nakikiano lamang siya. Nangungumisyon ba yun kung tawagin, basta hindi niya sariling sasakyan. 'Di yun, ako na may na-meet ko rin pati yung stepmother ko at pati mga kapatid ko, before na-meet ko yun. Pero ngayon po sa panahong ari wala na po sila. At ang natitira na lamang po ay isang anak at pati ang nanay ko at yung yung tatay ko at stepmother ko wala na rin. Dahil nga siguro sa mga ginawa nilang mga kasalanan, madali siyang nawala sa mundo dahil alam niyo na, 'pag gano'ng mga tao hindi magandang kanilang ano sa kanilang family ay yun, hindi tumatagal ang buhay. Karamihan ganun po ang sabi, 'di ba? So yun, pero naawa ako kay tatay, nagkakaroon po kami ng connection kasi nung once na siya po'y nagkasakit, humingi po siya ng tulong sa'kin, siyempre napalapit na rin po ako sa kanya, tinulungan ko rin naman siya pero talagang hanggang dun lang talagang buhay niya. Gusto ko rin siyang makasama ng matagal, ay wala, talagang hanggang dun lang po talaga. So 'yan, maaga na nawala ang father ko. So ayan, dito na tayo sa abroad. Abroad, ang aking nanay, ang sabi ng nanay ko noon, "Nak, may kilala akong agency dito sa atin sa Lucena, apply ka, salary deduction." So, pumayag naman ako. At yung agency-ng pinuntahan ko, ang maganda dito ay kababayan ko na habang ako ay nag-aantay ng tawag, job order nga sa abroad kung anong ma-applyan dun, ay nag-stay muna ako sa bahay nila sa Manila. At yung travel agency na yan ay meron siyang parlor at dun ko natutunan yung mag-manicure pedicure dahil nga diyan ako in-assist ko yung kanyang parlor at ako muna nag-manage until na dumating po yung time na ako'y papunta na sa Yemen. Yemen ako nagpunta way back 1986, 'no? At pumunta po ako sa Yemen as baklas na hindi ko pangalan na tunay ang ginamit ko. So binigyan ko din ng opportunity yun, ginrab ko yung kahit hindi ko pangalan, okey lang. Ang importante ay nakatungtong ako sa bansang Yemen Arab Republic kasi ang mahalaga sa'kin yung kumita ko, At nung ako'y nakaisang taon na po doon ay yung kapatid ng amo ko kailangan din niya ng isang OFW, kinuha ko yung aking sumunod na kapatid at ito po yung kapatid kong sumunod sa akin, kinuha ko din doon. At yun nag-stay din siya doon ng ilang taon at dito ko rin na-meet yung aking kasama ngayon sa buhay na kasama ko, dun ko siya na-meet sa Yemen Arab Republic, 'no? Yun ang istorya ko diyan sa abroad na yan. Nag-stay po ako diyan ng 7 years mahigit.
Okay, at naanohan ko rin diyan, nakapagpundar na rin ako kahit papaano ng ano, ng mga dapat ipundar na mga importante dahil ang laging mina-mindset ng nanay ko nung ako'y nasa abroad, "Anak, mag-ipon ka para tayo magkaroon ng sariling bahay, lupa. At yun ang kailangan natin i-ano, ipundar." So, nagawa namin yun at talagang ang nanay ko ay very supportive sa lahat ng talagang mino-monitor ka, bahay, lote ang unahin mo muna kasi mahirap na wala kang bahay at lote, pag-uwi mo wala kang titirhan at mahirap din mangupahan kasi sayang yung inuupa mo, dun namulat ang mindset ko. So ngayon nakapagpundar na tayo way back 1990 yun kasi 1986 ako nag-start mag-working sa Yemen Arab Republic. So at the same ngayon po, meron na po kami sa awa ng Diyos nakapagpundar na rin at hindi naman sa pag-aano na i-ano ko na rin yung aking mga anak, so okay na. Sa akin, hindi ko na kailangan pang mag-ano, magpundar kasi yung lahat namang mga materyal na bagay hindi ko na madadala sa langit. So kailangan tama na po para sa kanila yung tig-iisa sila tapos yung titira namin, hindi ko naman kailangan ng napakagandang bahay at di ko rin naman madadala at kailangan lang po yung simple lamang para sa akin po ano, simple lamang importante may matutulugan. Yun na lamang po kasi maging practical na po tayo sa panahong ari. Yun ang aking opinyon para sa sarili ko po ano. So yan, back to normal ulit tayo sa aking ano kwento. Tinapay. Tinapay. So ngayon, nung ako'y nakarating po sa Yemen, nag-stay po ako ng 7 years po diyan sa Yemen Arab Republics po 'no, ay hindi pa rin sapat yung aking kinikita kahit sa halagang $200 na kinikita ko way back 1986 to 1990 kahit yung $200 na yun, the time na yun, hindi pa naman kamahalan ng ating bilhin. Pero taon-taon naman tumataas ang ating mga expensive sa buhay, 'di ba? Yung mga pangangailangan natin lalo 'pag may anak ka, mga gusto mong makapag-aral sila sa magandang school, so another expensive po uli yun, 'di po ba? So nangarap uli ako, sabi ko, "Hindi sapat ito, kailangan makarating tayo sa ibang lugar na yung talagang kikita ka ng malaki ang kitaan." At dito pumasok sa akin yung ano, yang papuntang Italy. Dito pumasok ako sa Italy way back 1993. No, way back 1993 at dito may isa akong kabayan na ang amo niya ay nagtatrabaho sa Italian Embassy. Thank you Lord, talagang sa pakikipag-communicate natin sa mga tao, nakakakuha tayo ng mga ideya na kung mga open job na papunta sa ibang lugar kahit ito po'y baklas o nunay baklas yung kahit magbayad ka ng replacement, may bayad po yung pagpasok mo dito sa Italy. Nagbayad po ako dito ng visa, good for 3 months na $1,000. $1,000. Iniisip ko, 'di bale ako'y magbitiw ng perang $1,000, mas higit pa po doon ang kapalit na makukuha ko. Dahil panghabang buhay na po yun na trabaho na dun na talaga ako mag-i-stay kasi ang aking feedback sa Italy ay maganda po ang income, basta masipag ka lang, maabilidad at marunong kang maghawak ng pera, okay, boom ka doon. Basta wala kang bisyo po ha. Yun. So yan, nakapasok pa ako dito sa Italy ng way back 1993 at dito talagang maganda. Dito ko na-meet ang mga kaibigan na nanggaling na rin sa Yemen na nagpunta dito sa Italy na yung dati yung aking mister ay nagtrabaho sa ano sa Sheraton Hotel at na-meet niya yung kanyang mga kaibigan at dito ako nagkaroon ng ano bumuo ng ano na nasundan yung aking anak at dito ko pinanganak si Marge. 1996 ko siya pinanganak dito eh. Ayan. At ito naman yung mga na-meet ko sa sa Philippines Embassy natin diyan sa may Manila pa yata yung embassy natin diyan. Okay? So ito yung aking mga anak na pinanganak dito. Yan. Ito yung anak na pinanganak ko dito si March 1996 at yung aking youngest si 2004 at ito naman ang mother ko na sabi ko sa before na ang nanay pumunta dito sa Italy way back 2000 nakasama yung aking eldest na at the age of 12 years old, so ngayon ay the age of 35 years old na po siya at ang mother ko mo ay umuwi po siya sa Pilipinas ng way back 2016
kasi ayaw na po niya mag-stay dito sa Italy dahil malamig at wala po siyang makakasama sa bahay 'pag naiwanan, nalulungkot at wala daw siyang makausap at laging walang tao sa bahay kundi siya lamang. So, mas pinili niya na mag-stay sa Pilipinas. Pero ngayon, good news, gusto niyang bumalik ng Pilipinas para ma-meet niya yung kanyang mga apo sa tuhod. Sabi ko, iplano po natin 'yan 'no. So ngayon, nag-stay ako sa Italy, 29 years na. So last year pa 'yan. So ibig sabihin 30 years na po ako ngayon sa Italy nitong August, 'no. Pumasok din po ako ng business dito sa Italia. Ang pinasukan ko pong business ay yung pong mga perfume. Yung perfume puwede kong ibenta pero hindi rin naman nag-click. Pero yung isa kong pinasukan na food supplement ng GNLD, Italian po yun, eh. Gumastos po ako ng worth 400 plus na hindi ko man lang ginamit ang mga product. Kasi po, napansin ko doon, wala akong nakitang testimony, puro putak ng putak lamang. Yung pag-ano lang, yung pagpipresent lang, ay naengganyo lang naman ako do'n sa Pilipinas, como nga konsiderasyon, kaibigan. So, pakonsuwelo ko sa kanya at bilang isang kaibigan, "O siya sige, ako'y mag-aano sa'yo ng 400." Pero ang product talagang never kong ininom at inabot na po 'yun ng expiration. Talagang hinayaan ko na mabuta yung pera, 'di at least nakatulong po ako sa kanya. Kasi nga po, hindi pa po nakapasok sa utak ko ang mga bagay na 'yan, mga supplement. Kasi nga naka-concentrate talaga ako na healthy pa ako, wala pa akong sakit, hindi ko pa kailangan. 'Yun po ang mindset ko before, 'no? So, 'yan, dumating po tayo ng COVID dito 'no, ito na yung aking sinasabi kong testimony sa buhay ko. 'Di ba nagkaroon tayo ng COVID? Yung ating COVID way back ng ano, January yun, March po nag-start ng 2020 ano, ito. Ito po nung May, kararating lang po namin yan galing sa Pilipinas ng January. So May 20 may COVID na po tayo diyan. Diyan ako pinasukan na yung stress, tapos wala naman akong COVID ha, pero anxiety dahil siyempre nawalan tayo ng trabaho, dahil hindi naman tayo normal ang trabaho natin diyan. Dahil yung aking amo po diyan ay tinanggal din niya ako, dahil nga takot nga sila sa COVID. So, kakaunti ang ating trabaho po nung time na nag-COVID tayo, nagkaroon tayo ng COVID. And then, nung June, dito ko talaga mga mentors at mga invite na sa tagal-tagal ko na sa buhay ko 'no, sa edad kong ari, never ako talagang dinapuan ng sakit, never. Talaga thank you Lord. Nito lamang ako talagang ano, eh, sabi ko kung kailan ako nagkakaedad na edad na daw ha, hindi pa naman halata 'di ba? Ano, dun ako nagkasakit, yung sakit na yun, eh, anxiety na hindi ko maramdaman dahil dun ko naranasan yung ako ay tumaas yung presyon ko, ay dati naman ako'y low blood, tapos, eh, ano dahil nga hindi ako sanay sa gamot, eh, ang ginawa ko po ay siyempre kailangan alalayan ko rin sarili ko, tinawagan ko yung employer ko, yung talagang kasagsagan ng COVID tayo kasi may employer akong ano, eh, may employer akong cardiologo dito na hanggang ngayon, eh, dun pa rin ako nagtatrabaho kahit once in a week. Kasi ang purpose ko dun malaki ang maitutulong nito sa'kin dahil doktor siya sa San Camilo. Way back 2003 pa ako nagwo-work dun sa kanya until now, So ngayon siya ang aking tinatawagan in case na ako'y magkaroon ng problema, kahit gabi tinatawagan ko 'yan. Nung ako'y nagkaroon ng ano, ng sakit, ako'y talagang down ako na nanginginig, diyan ko naramdaman na takot nga ako sa gamot. Sabi sa'kin, "Marilyn mag-take ka ng ano, ng medicine kasi mataas ang presyon ko noon." Sabi sa'kin, "Meron ka bang stock diyan ng Losartan?" Nag-take ako ng Losartan, okey. Ilang buwan din ako nag-take ng Losartan. Sabi ko, "Doktore, mataas din po yung aking ano, cholesterol." Ay sabi sa akin ng aking amo, "Meron ka ba diyang ano, ibang gamot?" Eh, ang ginawa ko pa-check-up na po ako sa medico di base namin po dito, na binigyan po ako ng gamot ng statin. Alam niyo po ba ang naging effect sa'kin ng statin na 'yan, cholesterol na 'yan, kaya ako nagkaroon ng palpitation siguro 'no, dahil nga nung nag-take ako ng statin ng 1 week, alam mo ramdam ko talaga sa katawan ko para bang hinuhugot yung itong aking dibdib na binubungkal siya, na hindi ako makahinga. Sabi ko, "Bakit gano'n?" Kaya tawag ko agad sa aking amo, sa employer ko na sabi ko, "Doktor Pirone, ibang pakiramdam ko dun sa gamot na yun, ng statin, tropo 40, ibig sabihin matapang." Ay, sabi niya sa'kin, "I-stop mo na."
Ngayon bumalik ka na lamang dun sa kasi nga po mga mentors, ang ginagamit ko pong before nung wala pa po akong cholesterol, kasi pini-prevent ko na po yung sarili ko dahil health conscious nga ako, ay ako'y nagte-take na po ako ng food supplement na iba, na kahit mahal na binibili ko sa pharmacy, ay okey po sa akin yun. Yun ang tini-take ko na lamang at yung statin na talagang para dun talagang medicine na yun ay talagang in-out ko po siya, hindi ako nag-take. Ang ginagamit ko na lamang ay yung, supplement na anong pangalan, Ludiscopil ang ginagamit ko. Yun ang ginamit ko noon, 'no. And then si Sir Ian po, dito kami nag-meet, June 20 po. Nagpunta yan po sa bahay at ang sabi nga po niya ay meron daw po siyang food supplement. At ito nga daw po yung Amazing Pure Organic Barley. So, unang sabi pa lang po niya sa akin talagang reject na sa kanya yon. Talaga sabi ko, "Sir, hindi pa naman malala yung sakit ko, wala pa naman talagang totaling akong ano, ay healthy pa ako, hindi pa talaga yung yung may sakit talaga, wala pa." Ay sabi ko, "Healthy pa ako, eh, next time basta bibigyan na lamang kita ng ibang clients, tutulungan kita, pero wag muna ngayon." Sabi ko sa kanya, June 20 nun yun ha, 20. So dumating ang June, July, August, September, ano, October, November, December. At itong buwan ng December, dito po ako nagkaroon ng heartburn na accidentally na talagang hindi ko akalain mangyari. Nasa labas pa po ako niyan sa work. Ako'y nasa Pullman na papunta ko, palabas na ako sa work sa sa San Nicola. Nasa Pullman po ako sa bus, pauwi ako nun. Talagang ramdam na ramdam ko yung heartburn ko na ngayon ko lang naramdaman yun na biglang tumaas po sa dibdib ko na ang init-init. 'No? So, takot ko dahil meron nga akong palpitation na malakas po yung pintig ng puso ko, natakot ako. Ay kakasagsagan po ng COVID po niyan. Ay di ang ginawa ko pagbaba ko dito sa Cornelia sa may posta, naghanap ako ng bar. At sabi ko kailangan makainom ako ng tubig na maligamgam. At tinawagan ko na rin po yung aking anak na panganay. Sabi ko, "Nak, wag ka munang umalis sa linya." Parang ako'y nagkaroon po ng nervyos. Sabi ko, "Baka katapusan ko na, eh, kakausapin ko yung aking mga anak." Sabi ko, "Mary Joy, diyan ka muna ha, dahil ibang pakiramdam ko, talagang ramdam na ramdam ko para bang ako'y ninervyos na nanginginig." So ngayon ang ginawa ko po, uminom ako ng ano, ng maligamgam na tubig at lakad-lakad ako hanggang makaabot ako sa UPIM. Pagdating ko sa UPIM ay talagang nandun pa rin yung tugtog ng aking atasan, yung init ng aking dibdib. Dun ako sa santabi at nakikiramdam ako at biglang naisip ko na tumawag ako ng ambulance diyan. Tumawag talaga ako ng ambulance, eh, that time na yun 'di ba kasagsagan talagang wang, 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 wang. Ay siguro sa daming ano na tumatawag ng ambulance, ay hindi ako makita dahil hindi malaman kung ano, hindi niya matagal ang pagdating ng ambulance, eh. Ang ginawa ko tumawag na ako ng ambulance, ibinigay ko na yung way kung nasaan ako para ako pick-upin. Pero nagkaroon pa rin ako ng second opinion, tinawagan ko ulit yung aking among kardiologo. Sabi ko, "Doktor Pironi, nagkaroon ako ng heartburn, anong gagawin ko? Tumawag na ako ng ambulance." So sabi niya sa akin, "Ba't tumawag ka ng ambulance? Ay baka mamaya ay kay matepok ka dun, baka ika'y sa daming may mga sakit mahawa ka. Ay ang sakit mo lang naman ay mild lang naman, hindi talagang sakit na severe yan," sabi sa akin. "Kung ang gawin mo, umuwi ka na lang ng bahay mo at reresetahan kita ng gamot na bibilhin mo." Gamot na naman. Yes, gamot po at yung gamot na yung mga Gaviscon at isang tabletas. Di ang ginawa ko tawagan ko yung mister ko at sabi ko, "Papino pumunta ka na po dito at yun na may nakamakina at kunin mo na agad ako dito." Mabuti na lang yung asawa ko, ang bilis nandiyan na kaagad. Di ako'y sumakay na ako ng sasakyan kasama pa yung aking anak na si Marge dahil ako'y talagang kabado, eh. Eh, di ngayon nakarating po kami dito sa Torrevieja, dito sa may pharmacy sa may Donaggio. Diyan kami bumili ng ano, ng medicine at na-isend na nga ng aking employer at ako'y bumili. Biglang tumawag yung aking ambulance na tinawagan ko at ang sabi, "Senyora, asan ka na? Wala ka dito sa UPIM." Sabi ko, "Wala na po ako." Sabi ko, "Sorry po dahil tinawagan ko na yung aking doktor at ako'y binigyan na ng resetang gamot." So pag-uwi ko sa bahay, sabi ng amo ko nga i-relax ko yung sarili ko at mag-take ako ng medicine.
At itong medicine na 'to ay yung Gaviscon at yung parang sa ano ko, sa heartburn ko. Nag-take po ako ng 3 buwan. 3 buwan po yun na diretso. Ang naging effect po nun sa akin ay hindi po gumanda ang pakiramdam ko. On and off po ang pakiramdam ko. Hindi pa po totaling nawawala yung aking heartburn na tinatawag. Hindi naman po yung gastritis na acidic reflux kasi hindi naman po ako yung ano, yung bang dinidighay ka para ibalik mo 'pag floated ka, hindi po gano'n pakiramdam ko. Basta na lang dito sa dibdib ko talagang mararamdam mong iinit bigla yan. Hindi naman sa sikmura, wala po naman akong gano'ng sakit sa sikmura. So yun, sa pagti-take ko ng Gaviscon, na ilang beses, nakailang box akong naubos, tapos yung medisina ko, 3 buwan po yun na hindi talaga gumaling yung pakiramdam ko. Dito ko ipinasok ang ating Amazing Pure Organic Barley. Buwan po yan ng February 2021. Dahil ang sabi ng aking anak na si Marge po, sabi niya, "Mama, try mo na. Wala namang mawawala. Pure organic naman siya. Paniwalaan mo siya. At ikaw naman, hindi naman walang chemical, walang pesticide. Pure siya. So ikaw na mismo makapagsabi kung maganda talaga yung ino-offer sa iyo. Yung pinipresent sa iyo ni Ian. Sabi ko, why not nga? Bakit hindi natin subukan? So yun, sinubukan ko siya ng February. Alam niyo po ba nung ako'y nag-take ng Amazing Pure Organic Barley, nung una pa nga, pag hindi ko pa nga hinalong maigi, lalo parang nagbarado nga yung aking ano dito sa lalamunan. Unang take ko, sinabi ko kay Sir Ian yan, unang take ko, para biglang para ba may biglang kumurit dito sa dibdib ko. Sabi ko sa kanya, "Sir, bakit gano'n? Unang ano ko palang para yatang sumama yung pakiramdam ko kaya natakot si Sir." Sabi niya, bakit gano'n talagang effect agad sa'kin kasi ako yung madaling ano, makaramdam 'pag gano'ng unang ano sinasabi ko agad, i-stop ko agad talaga. Sabi sa akin, i-continuous ko daw at yun siguro naman yung effect ng aking ano dahil siguro yun ang nakikita sa katawan ko na nagpapakilala pa nga yung ating Amazing Pure Organic Barley. So ituloy-tuloy ko lang, 'no? Habang itinutuloy-tuloy ko po yun, alam mo na iba po ang pakiramdam ko. Paniwalaan niyo po yung taong nagsabi po sa inyo kayo po'y nagkaroon agad ng effect sa first 2 days o 3 days at thank you Lord at gayon ang side effect sa inyo, ituloy niyo lang po kasi may karamdaman po kayo na kailang i-clear sa loob ng katawan niyo. Yun po ang inyong sakit. Kasi yun po ang naramdaman ko kaya ngayon ang nararamdaman ko ay yung aking ano palpitation, meron po akong palpitation. Pero yung heartburn ko nung ako'y nag-take po nito na diretso ay talagang nawala po. Kasi isang box ng ating barley di po by 10, naubos ko yun. Kaya sabi ko kay Sir Ian, "Sir maganda po siya." So, sabi sa'kin, "Di kailangan niyo na pong mag-ano tayo, mag-avail niyan." Yan, February 21 dito. Sabi niya sa'kin, "Di kaysa ako'y bili ng bili, siyempre kailangan kong magkaroon ng sinasabing lifetime discount up to 50%, 'di ba? Sa Pilipinas po 'yan, ha. So ngayon sabi ko siya, "Sige." Ay that time na 'yun nagkaroon tayo ng magandang ano, opportunity dahil ang company natin dito ate nagkaroon ata ng promo ata nito noon, nung way back 2021 pa po 'to, ha. Ay dito sabi ko, "Anong kukunin ko?" Sabi ko sa kanya, siyempre mas nauna siya sa'kin, 'di alam niya ay silver. Sabi ko pa nga sa kanya, "Hindi ko gagawin 'tong business, user lang." Ay sabi sa'kin, "Kahit user po tita mas maganda nasa executive ka na, gawan natin po ng paraan." So umayon pa rin ako. So pinasok po ako ni Sir Ian ng gold, 'yan. Kaya ako'y nag-gold po dito. Gold ang kinuha ko at habang tumatagal na nakikita kong napakaganda talaga ng ating Amazing Pure Organic Barley. Hindi lamang po ako ang natulungan po nito. Hindi lang po ako talaga kasi sa family po namin dapat maano ako makapag-take nito para i-share ko sa kanila kung ano talaga ang barley. So bilang ako ang nauna, niresent ko sa kanila talagang maganda yung ating Amazing Pure Organic Barley. Kaya pinag-take ko na rin ang nanay ko. Pinag-take ko na rin ang nanay ko dito, lahat kami, 'no. So yung pagkuha ko ng ano, ng gold package, ayan, nag-upgrade din po ako ng platinum para daw maging maganda ang aking ano, yung aking holder, yung aking package na kukunin kasi
nandiyan na nga ako sa executive package. So ito ang aking isa ko pang kapatid na puwede kong i-share po sa inyo. Ito yung aking kapatid po na talagang sumunod po siya sa'kin, 'no. Dahil ako bilang isang panganay, nadiskubre po namin last year ng September, tinamaan po siya ng breast cancer sa kanan. So yung pong bukol na yun ay napakaliit pa po noon, pinabayaan niya po yan kasi nag-lockdown tayo na hindi po siya nagpa-check-up at yung bukol na yun ay lumaki ng lumaki ng lumaki, hanggang yun po ay matanggal yung kanyang dede sa kanan. Tinanggal na po yung dede niya nung September. So nag-under po din siya ng chemo at radiation. Sino po magsusuporta sa kanya? Siyempre itong kapatid niya na nandito sa company natin na hawak ko ang ating Amazing Pure Organic Barley na alam ko talagang napakaganda dahil galing ito kay Maritoni Fernandez na siya rin po ay isa ring breast cancer na ngayon po ay 22, survival na po siya na talagang naniniwala ako na napakaganda ng ating product. Kaya ako ay excited lagi na spread po ang ating hope dahil talagang lumalim lalong aking paniniwala dito dahil yung kapatid ko habang siya po ay kinikemo, talagang pinalalaklak ko po siya ng barley, dalawa ng dalawa. Sabi ko, 'di ba, ading ilaklakin mo yung barley na yan, ako'y o-order basta ikaw ay habang ika'y kinikemo diyan ay para lumakas ang iyong immune system. Ayan na talagang nakita ko, "Ba't mo pinanot na?" Sabi niya, "Ate, ang buko ay nalalagas na nalalagas kaya pinapanot ko na." Sabi ko, "Naku, nagmukha ka na tuloy niyang ano." Ayan, pinapanot niya yung buhok niya. Yan, eh, way back ng ano lang, last year lang po yan, eh, nung nangyari yan, eh. So ngayon, ayos na po siya sa pagkikemo, tapos siya sa radiation. Talagang lahat ay clear ang kanyang blood. Clear lahat po, pero continuous pa rin siyang sinasabi ng doktor na na mag-take na lamang ng isang isang capsule, 'no? Kasi nga yung pagke-chemo ay napakamahal. Tapos na siya sa ilang session, naka-6 na session siya na, eh. Tapos pati yung radiation, nagpagawa na siya, clear naman po. Ay sa atin kailang i-continuous mo pa rin. Kaya ang sabi ko sa kanya, until na hindi ka pa talagang free na nalalaman natin na clear ka na, i-continuous mo ang pagte-take ng barley. At hindi lamang po yan, pati ang mother ko na ang edad ay 84 years old. Since na ako'y nag-start na mag-take ng barley, siyempre kailangan i-save ko din ang family ko. Kaya sabi ko sa nanay ko, susuportahan ko kayo habang ako'y malakas pa't buhay pa at ako'y kumakayod pa't nandito pa ako sa I Am Worldwide. Susuportahan ko kayo ng aming product. Kung ano yung product na maganda dito ay talagang pati kayo makakatikim. Si nanay nagtitik ng everyday ng Amazing Pure Organic Barley sa umaga. Plus yung kanyang immunergy natin ng vitamin C. Oh, 'di ba? Ganon din yung aking yung mister ko na merong pacemaker. Bonus na yan para i-present ko sa yung mister ko may pacemaker yan way back 2003. Marami po siyang gamot na tinitake. Dami talaga. Sabi ko sa kanya, try mo ang barley. Dati napaka-negative niya talagang, "No, 'wag na." Sabi ko, "I-take mo na lang, wala na ngang bayad, ako na magsu-supply sa'yo. Sabay tayo, nandiyan lang naman, 'di mag-take ka." Malaki po talaga ang pinagbabago, kasi lumalakas ka dahil sa 7 gamot na iniinom mo araw-araw, 'di unti-unti nating mawawala 'yun sa tulong ng Amazing Barley, 'di po ba? Hindi 'yun lagi tayo nakaasa sa ating mga medicine. Kailangan mag-second opinion din naman po tayo. Parang ako din, ang laki talagang pinagbago sa'kin. Yung anemic ko nawala na rin po. Yung cholesterol ko na sinasabi mag-take po lagi ako ng statin o di kaya yung food supplement na binibili ko sa pharmacy na napakamahal na €25 ang bili ko na 20 capsule na nga yun, €25 po yun. Pero mas binigyan ko ng priority ang ating Amazing Pure Organic Barley dahil yung cholesterol ko po ay wala na rin po. Wala na akong tini-take na medicine, yan na po ang pinaka-battle na ginagamit ko, yang ating Amazing Pure Organic Barley. Lahat, pati yung aking nung June, na ako'y nagtrabaho po isang matanda, sumakit ang aking ganitong shoulder ko na parang nabalian yata ako. Alam nag-take lang talaga, basta nagdire-diretso lang ako mag-take ng Amazing Pure Organic Barley. Nawala din po. Talaga sabi ko, "Thank you Lord," at nakilala ko ang ating
Pure Organic Barley. Thank you, Sir Ian. Talaga ikaw ako ipinus mo na talagang hindi ka nawala ng pag-asa na kailangan ito ay matulungan ko. Talagang siya ay nagtiyaga sa akin. Kaya dapat lang mga mentors, kaunting tiyaga sa ating mga prospect. Pag kayo inayawan, okay lang. Next week, i-follow up nyo uli. Kasi kung tatingin nyo ay makakatulong kayo doon sa tao na yon, lalo kung may karamdaman po siya, i-push nyo lamang po. Kaya ako, talagang 100%, kahit ginagawa ko itong part-time, pero sa puso ko talagang ako lalong lumalalim ang aking paghanga, ang aking paniniwala dito sa ating mga product. Talaga, ayan po, ito lamang po ang aking sharing po ngayon mga mentors at ating sa mga invite. Thank you so much po, no? So, meron pa. Ito, thank you po sa aking mga leaders, sa aking upline at kami po ay nagkaroon po dito ng kaunting kaunting training. Yan, meet and greet po dito. Tapos nung first time ko pong dito sa ating company ay isanamagad ako ni Sir Ian dito na kami nagkaroon ng presentation sa isang GIL dito sa Chipro. Yan. At ito po yung aking mga natulungan na isinare ko sa kanila. Talagang mismo ako ang nagsasabi sa kanila na try nyo din, wala namang masama kung hindi nyo susubukan. Kung yung mga bagay na nga pag-inom nga natin ng mga soft drinks na hindi natin alam kung ang maging effect nito sa katawan natin, ay di ba? Ano pa naman itong food supplement na 100%? Why not na hindi nyo i-try? Di ba? So yun ang pinaka-way ko para ako'y makakuha ng kliyente o di kay prospect. Ito sila, ito mga first leader ko, yung mga si Ate Estelita Tobias, na isa po siyang nasa Ontario, Canada po siya. Yan ang aking first leader ko po. At ito yung dito sa malapit sa ating office. At ito naman po yung aking kapitbahay dito sa malapit sa Torrevieja. At ito yung aking first leader na sinasabi ko, na una ko itong leaders na talagang isinare ko po sa kanya na maganda talagang ating pure organic barley. Kaya yan, siya na rin po ang na ang kinuha po niya dito ay nag-jade na po yan. Okay? Ayan, ito po yung aking thank you so much sa aking FG group na kami po ay kahit kanyang-kanyang mga crossline na nagkaroon po kami ng isang samahan na napakaganda. At yan, ito po yung ating first anniversary po natin sa IBC. At nung kami nagkaroon po dito ng Christmas party ng FG, talagang iba po ang bonding namin po dito ng aming mga mentors. Yan, ito na po yung aking DPSY. Thank you sa nanay ko na very supportive at sa aking mga anak at mga manugang at sa aking mga apo, 2 apo na talaga yung aking apong youngest. Pag nakita niya akong nag-sign ng ganyan, alam niya agad sasabihin niya, amazing morning, kaya ako'y natutuwa sa kanya. Yan po itong aking DPSY, ang nanay ko. Nanay, I love you so much. Gagawin ko po lahat para paramdam ko sa iyo yung yung ngayon ay yung sagana sa buhay na nung dati hirap na hirap tayo. So ngayon, unti-unti ko nang sinishare sa iyo, di ba? Nan, I love you. Okay, tatapos na tayo. Okay, ito na po. Iwanan ko po yun ng ating quotes po ng ating company, yung Jeremiah 29 verses 11. For I know the plans I have for you, say the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope in a future. Okay, thank you so much po sa ating mga participant at mentors at leaders at mga invite po diyan. Thank you po. Way back po sa iyo, Sir Lian.